But the Lord is good. Yung mga natutunan ko sa Kanya hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan. Amen. Mga Sunday School teachers, naalala ko pa yung isa nagturo sa amin, tsinaga niya talaga kami. Ito yung bunga ngayon. Amen. Train your child habang maliit pa sila. Huwag lang close open. Sayang mo sa gusto mo, close open yan. Ituro mo yung mga mabubuting values biblical. Diyo, ituro mo yung mga magagandang values. Anak, you give. Share. Share. Amen. Tuloy pa? Amen. Wala pa ito. Icing pa lang ito. Okay, tuloy. Ayan na. Ito na tayo. The 7 needs in marriage. Okay, kayong mga magpapakasal pa lang, ha? 7 needs in marriage. Una, the need to find a suitable helpmate. Kailangan yung mahanap mo, yung mapangasawa mo, ay suitable sa iyo. Ano ibig sabihin niya? For that to happen, man must know his God-given assignment. Whether we like it or not, ang trabaho mo para hanapin yung taong suitable sa iyo, bago ka mag-asawa, hanapin mo muna yung lalaki na alam niya ang kanyang assignment sa Lord. At sad to say, maraming mga lalaki ngayon hindi alam ang assignment nila sa Lord. Kaya dahil hindi alam ang assignment, saan sila pupunta? Paikot-ikot, 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 paikot-ikot. Lumilipas sa buong araw, walang pinuntahan. Amen. If you know your assignment, your wife will know how to support you. Amen. Kasi ang babae, susuporta lang sa lalaki yan. Pag hindi alam ng lalaki saan pupunta, yan ang problema. Ano yung mga dapat itanong? In choosing, it is not about compatibility. Pastor, kasi compatible kami. Gusto niya ng hipon, ako gusto ko rin ng hipon. Okay? Gusto niya ng sabaw, ako rin hindi din ng sabaw. Compatible kami. Hindi yun! It's not about personality, Pastor. Pag nakatagilid, Piolo. Pag nakaharap, Pastor, Jericho. Pag tumalikod, di ko lapit. Pastor, siya na. No! It's all about assignment. Amen. Gwapo nga, walang assignment. Gwapo nga, compatible nga kayo, wala namang assignment. Pag tinanong mo, Han, what's your plan? Ano yung plan? Yun, delikado. Gawin mo, tinanong, anong plan? Wala siya alam. Assignment given to us by God to fulfill for His glory. Dapat alam ni Lito, saan na talaga ang Anchieta family pupunta? Amen. Okay? Ang lahat ng bagay sa lupa, pansamantala. Amen. Kaya dapat alam ng lalaki kung saan niya dadalhin ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak. At ang pinaka-the best na destiny natin is to be with God forever. Amen. Amen? Palakpakan nga muna natin si Lord. Bakit mo pinakasalan yan? Kasi Pastor, compatible kami. Gusto niya ng hipon, hipon din gusto ko. Okay? Pagkain ko lang kanin, tinapay rin lang kami. Alam mo, Pastor, ano kami? Ano kami? Ano kami, Pastor eh? Siya na eh. Ang bihira ka. Hipon lang yun. Ano ka? Amen. Personality, Pastor. Tindig pa lang, Pastor eh. Talagang. Ay, alam mo yung Pastor, may pagmamalaki mo siya. Yung ba pag naglalakad kayo, parang hindi ka nahihiya. Kasi personality pa lang, grabe eh. Pag nakatagilid, Piolo. Pag nakatalikod, Jericho. Pag nakaharap, Coco. Lumber na lang. Coco lang. Okay, so, makita mo, wala yan sa assignment. Kasi pag walang assignment yan, Phoebe, malaking problema yan. Di niya alam. Andiyan ba kayo? Amen. Kaya mga babae, lahat ng mga single ladies, magsabi ng amen. Amen. Tanungin nyo,
Ano ba assignment mo? Ano ba assignment mo? Saan ba tayo pupunta? Pinag-uusapan yan. Okay, next. The need to find a partner in destiny. Yan. Kailangan yung mapangasawa mo, partner mo sa destiny. Ano ibig sabihin yan? Somebody who will go with you all the way. Yung bang pag may pinagdadaanan, hindi ka iniiwan. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Warning. Don't marry someone who will go with you halfway, who will stop and ask you to go forward. Yung bang nagkasabing, ayoko na. Ikaw na lang ang bahala. Mukhang hindi mag-work out ang marriage na to. Problema mo yan. Amen. Piliin mo yung talagang sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Wala na, naniningkit din mata ng mga yung people. Saan ako makahanap ng ganyan? Ulitin ko, hanapin mo yung sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Amen. Madaling magsama sa hirap at sa ginhawa. Ang pinakamahirap magsama sa hirap. Amen. At pag yung tao na yan, nakasama mo sa hirap, hindi ka iniwan. Hallelujah, wag mo nang pakawalan yan. Amen. Sinuin mo siya. Amen. Marry the one you can inspire to go with you all the way. Yung bang na-inspire mo siya, sama-sama tayo, walang bitawan, tuloy natin to para ma-reach natin ang destiny. Amen. Amen. Amen? Amen. Okay, pause muna saglit. Yung bang asawa mo ngayon, ganun ba ang ginagawa? Ganun ba siya? May assignment ba siya? Alam mo ba kung ano sinusuportahan mo sa kanya? Wala na kasagot. Pag-sabi mo sa katabi mo, ngayon alam mo na. At least alam mo na. Pahalata kayo masyado. Na nasa wilderness, paikot-ikot. Ang hirap umiikot-ikot lang. Sino nakita ng oval dito? Yung takbuhan, mantakin mo. Umikot mauubos sa buhay mo dyan, ikot-ikot. Andiyan ka. Pati naman may marating ka. Mas mainam na yung galing ka sa sisis, maglagad ka putang antipolo. Diretsuin mo lang paglabas mo, diretso mo, antipolo na yan. At least mayroong kang destiny. Dapat alam ng asawa mo kung saan kayo pupunta. Pag-usapan nyo yan. Dapat alam mo. Okay, next. In marriage, it is very essential that you will always strengthen each other all the time. May pinagdadaanan si Jenny, si Lito na lang din nandyan. Nandito ako palagi sa tabi mo. Huwag sa likod! Pag isa sa tabi mo, huwag sa likod. Huwag sa likod. Marami na nagsabi sa akin na sa likod mo na ako nawala. Mas maganda yung sa tabi. Kasi sa tabi, mahawakan mo kaagad. Amen. Encourage one another all the time. Especially pag ang situation is very difficult. That's the time you encourage one another. Amen. Okay, what else? Marry a wife who will finish with you in the same platform. Dapat yung asawa na makuha mo ay talaga namang tatapos kasama mo parehas sa isang kalalagayan. Okay? Next. Conflict in marriage happens if you choose a partner not suitable for you and your destiny. Klaro? Amen? Dahil nagkakaroon ng conflict. Bakit? Nakuha mo. Hindi naman niya mahilig yung gusto mong gawin. Okay? Next. Choosing a partner should be done if the man already know and certain to his God-given assignment to avoid conflict. Dapat alam nung lalaki ang assignment niya. Dahil pag alam niya na, madali na lang sa babaeng sumuporta. Parang katulad sa amin, wala tayong lumayo. Ayaw ni Mami ko na mag-asawa ng pastor. At ako rin, ayaw ko magpastor. Di ba? So nag-asawa kami, hindi ako pastor. Tama ba? Sabi niya, yes, natupad. Hindi, ayaw ko talaga ng pastor. Natupad! Ang problema, nung makapagtrabaho na ako, tinatawag ako ng Diyos, alam ko. Natatakot akong rumisponde. Bakit? Ayaw niya ng pastor.
Nung matapos ako sa Unilever, ano mangyari? Nagpastor ako. Wala naman siya choice. Kaya katakot-takot, yung pala nagtapat siya sa akin. Sabihin natin para may lesson kayo. Nagtapat siya sa akin, talaga palang sinadya niya talaga na medyo nagutom ako ng konti. Ang gusto niya pala, kasi huwag nga ako pastor, para magtrabaho ako. Nakita mo yung ano, pag yung asawa mo ay kontra sa destiny mo, gagawa siya ng paraan. Pero magaling ito gumawa, tahimik, di mo halata. Sabi ko, bakit? Sabi niya, alam mo, ginawa ko talaga yun, bakit? Para maghanap ng trabaho. Eh, gusto ko lang ako, pastor. Gusto ko mag-preach, gusto ko mag-share. Amen. Yung problema nga, yung misis ko ayaw. Nung huli, sabi sa kanya, okay na? Okay na, okay na. Oh. Ngayon, supportado na niya ako. Papansin nyo, kahit saan ako pumunta, kasama siya. Amen. Why? Because we agreed. Lord, tinawag mo kami, Panginoon. Ito yung destiny namin. And the Lord bless us. Amen. Husbands, mga lalaki, lahat ng lalaki, pati mag-asawa pa lang, magsabi ng amen. Amen. Know your assignment before entering marriage. Amen? Amen. Mga babae, lahat ng babae, dalaga o may asawa, magsabi ng amen. Amen. Suportahan nyo yung assignment ng inyong mapapangasawa. Amen. Okay? Next. Tinalang. The need to multiply strength by the increase of stature. Ano ibig sabihin nito? Yan natin. We need to strengthen each other in order for us to go stronger and move farther. Kailangan, hindi lamang nagdagdag kayo ng strength. Di ba mas maganda yung multiply? Amen. Tama? 4 plus 4, 8. 4 times 4, 16. Nagets? Don't just add, multiply strength. Paano? Strengthen each other every day. Speak blessings sa iyong asawa. Okay, what else? Man and woman must encourage and strengthen one another to multiply strength and increase of stature. Next. Men, lahat ng lalaki magsabi ng amen. Amen. You cannot fly with one wing. Both wings must be strong in order for you to fly high and soar high. Amen. Hindi pwedeng isa. Nakakita na kayo ng ibon na isa lang ang pakpak. Iba ang lipad puno, paikot-ikot lang. Ako ha? Ikaw ito, yung asawa mo ito, kailangan kayong dalawa kumakampay ng sabay. Laba kayo nakita, napupuna? Pag ang ibon kumampay ng sabay, lumilipad siya. Pero pag isa lang, maghanap na kayo ng ibon ito na lumipad, ganun lang oh. Wala, hindi mo siya makaangat. Nandiyan kayo? Kaya pag yung asawa mong babae ay hindi susuporta sa calling mo, naku, laking problema niyan. Kasi isa lang gagawin niya, kung hindi susuporta, kalaban niyan. Amen. Amen. Nasubukan niyo na ba? Magkalaban kayo ng ano? Nagkaroon kayo ng argumento? Magkapuntahan kayo ng ano? Paraan? Ano nangyari? Ha? Magulo. Ano ba? Hindi lang magulo. Walang imikan yan. Di ba? Mayroong tinatawag na Cold War. Mas nakakatakot yung Cold War. Bakit? Pag humingi ka ng sabaw? Dahil, ano nga ako? Ma, paano nga ng sabaw? Tahimik yan. Magbubukas ng tala niyan. Pagbigay sa'yo ng sabaw niyan, pabagsak. Bish! Tumatay dal wave ng gano'n. Kita mo si Jesus, naglalakad siya ibabaw. Yan ang Cold War. Mga lalaki, wag na wag niyong hamunin yung inyong asawa ng Cold War. Delikado. Kaya tayong tiisin yan kahit isang linggo. Amen. Mahuhusay yung mga yan. Pero may panlaban tayo. Huwag mong intrigahan. Mga babae, peace. Okay? Next! Principle. Together, we win. Teamwork of the husband and wife will bring them success. Without teamwork, failure is awaiting ahead of them. Amen. Amen? Amen. Teamwork kayo dito. Okay? Teamwork palagi. Huwag mag-away. Teamwork. Pastor, iba ang kanyang teamwork. Ang captain ball si husband. Ang point guard si Mrs. Amen. Tara ba? Amen. Kung sinong babakante, assist agad. Amen. 3 points. Teamwork.
Pag walang teamwork, failure. Naghihintay. Amen. Amen. Okay? Next. What to do to develop teamwork? Okay, pause mo na saglit. Sabi ko sa inyo, marami ito eh. Ano nyo lang? Okay? Paano gagawin para ma-develop yung teamwork? Number one, everyday husband and wife need to talk. Mga lalaki, mga babaeng asawa, nag-uusap pa ba kayo? Taas ang kamay dito, mga nag-uusap. Huwag kayong huwag kayong ganyan. Ulitin natin. Raise your hands. Nag-uusap pa ba kayo? Ha? Anong pinag-uusapan nyo? Ha? Yung utang natin sa Meralco, yung babayaran natin sa ganito, kayo naman. Ang pinag-uusapan nyo dapat ay, alam mo, lumipas na ang 20 years. Ang kagandahan mo, hindi ko nagupas. Alam ko. Ang tawag yan? Ang tawag yan? Diring-diri na kayo kasi hindi nyo kasi pinapractice. Sasagot naman ng babae, alam mo, 20 years ang lumipas. Afro ang buhok mo. Ngayon siyagin na. Pero ganun pa man. Alam nyo, minsan kailangan yung bulahan minsan. Alam mo kayo? Hindi, pag nagkaharap, halika, usap na tayo. Meron ko, 2.5. Tubig. 800. Ha? Ang masabi? Hindi naman pag-uusap natin yung tubig dito. Dapat. Ay, salamat sa Diyos. Grabe. Ang beauty. Napakapalad ko. Na ikaw ang binigay sa akin ng Diyos. Hallelujah. Minsan kailangan yung bola. Bakit? Sino pa mga mabubulahan? Di ba kayo rin sa? Diba? Kayo rin lang naman. Nag-uusap. Meron ko. Nandiyan yung meron ko. Magbulaan ka lang tayo minsan. Okay ba ito? Amen. Kape! Oh. Sausaw-musal. Kape, tinapay. Hindi niya na kasi ginagawa yan! Ay! Panay seryoso eh. Ha? Manay seryoso! Bakit? Meral ko, tubig, telepono. Tsaka na yan! Hindi niya ito ginagawa, no? Hindi niya ginagawa, no? Hindi niya ginagawa. Kaya, ano in-expect niyo? Sweet, sour. Are you there? Amen. Ayan, Jenny, bukas. Kape tayo. Okay, hindi ka na nagkakape. Dito sa akin. Guyabano juice. Ayan. Sit down and talk. Appreciate each other's beauty. Mabulaan na sa Mabulang asawa niya. Ay, maganda. Okay? Ako ba natin? Amen. Amen. Step test. Opo, minsan. Kwentuhan. Kami ni Coram. Bebe, maghabong kami rito. Kabisado niya siguro ko size nito. Bakit? Kasi ito. Really talk. Kahit nasa kotse kami, nagtutalk kami. Bakit? Ito sikreto eh. Ano ba kayo? Amen. Please. Every day. Hindi lamang every other day. Every day you talk. And by the way, hindi sa cellphone ha. Kaya sa tabi mo, hindi sa cellphone. Hindi sa Skype. Personal. Maliban na lang sa mga nag-aburot. Mag-Skype kayo. Okay? Next. Every day they need to share their hearts to check if they are in the same direction. Han, anong feeling mo ngayon? Masaya ka ba today? Wala. Kita niyo yung mga itsura niyo, parang ano yung pasta pinagsasabi niyo? Hindi namin yung naranasan. Tama ba? Wala, kasi magagaling na kayo. Sobrang gagaling niyo. John, kailangan niya to! Hindi yung pagkagising sa umaga, ligo agad. Buwan na susi. Bakit? Mamasada na ako. Pag-uwi, pagpunta ko na ito, ito pera! Tulog na ako! Ay, nako. Check mo si Mrs.
Mrs. Kumusta? May naramdaman ka ba? May mga ganun. Di ba? May naramdaman ka ba? Yung puso mo ba, Heidi? Alayin ba sa puso ni August? Alam ko, diling-diling na kayo may ito. Ito yung ginagawa yung pagyo. O kaya yan. Imbis sa teamwork, magkalabang kayo ngayon. Kasi akala kasi ng iba, pera lang ang sagot. No! Maraming may pera, nag-aaway. Amen. Pero kung di naman pera mo, tama-tama lang ang pera mo, pag kayo ay nag-uusap. Kumusta yung puso na ngayon? Ako pa yan. Knock-knock. Pera yan? Knock-knock, who's there? Okay, o, yan. Sabihin mo na yung sabihin mo. The princess. Sa Jonathan, ano yan? Princess, oh. The princess of your heart. Ayan. Magbulan na naman kayo talaga. Para may mangyari ng maganda-ganda. You check its heart. Alain pala. Sa kay Cora, Cor, magdiling ko tayo sa pinanaban ng bubuhay. Sabi niya, magdiling ko tayo sa pinanaban ng bubuhay. Yan ang nalaman ng puso mo. Ito ang laman ng puso ko. At least na-check ko kaysa ko asawa ko. At ang sarap. Your wife, your husband is your best friend. Tama, sir? Siya ang best friend. But because we fail to talk, what happened? Your best friend becomes your best enemy. And whether you like it or not, pagliga mo, mukha niya makikita mo. Okay, pagising mo, siya ulit. Hindi kayo pwedeng better for you to fix things. Why? You will be together forever. Amen. Okay, next. Ano pa nandyan? Okay, couples must avoid quarrels on non-essential things. Marami, non-essential, nag-aaway na. Ililipat lang ng channel. Mahilig siya sa kapuso, yung isa kapamilya. Nilipat, channel to! Channel to! May kanya-kanya sa remote. Sige, mga kapatid, non-essentials o pag-awayan. Amen. Matingin sa akin, kakaiba ito. Isa sa non-essential na di ba't pinag-awayan ng mag-asawa pera? Let me repeat. Isa sa non-essential na di pinag-awayan ng mag-asawa pera. Kasi ang pera, hindi yan ang buhay. Ang buhay, yung isa't isa sa inyo. Amen. Amen. Huwag mag-away sa pera. Pag naubos, mga lalaki, huwag maghanap. Nabigyan ko sa iyo, ba't naubos na agad? Alangan naman. Hindi maubos yan. Amen. Ito katotohanan, ang pera mahirap hanapin. Ay mahirap kitain, madaling gastusin. Kaya dapat mautak talaga mga babae. Mga babae, mag-aral kayo kung paano mag-spend wisely. Now, tuloy. Iba. Couples must need to strengthen each other in order for them to fulfill greater tasks. If you have teamwork kayo, mas malaki ang natatapos ninyo at nagagawa. Next. Okay? Certain questions that needs to be addressed before these things happen. Ano ito? How you strengthen each other. Okay? Maganda yung tanong sarili. How you help each other. Ano pa? How you encourage one another. Okay? Dapat itanong natin yan. How you carry one another. Okay, next. If these questions are answered in the right manner, what will happen? Quarrels and misunderstandings will be avoided. Amen. Ang sarap tingnan ng mag-asawa na hindi nag-aaway. Sino sa inyo na sa SM? Nakapunta na sa SM? Meron mga matatanda na naglalakad. Ang tatanda na nila talagang... Sabi ko, Cor, ang sweet nila. Sana tayo pagtanda natin ganyan din. Grabe, ang hakbang mo. Kung tayo maglakad ang bilis, ang tagal nila makaabot na siya, pero tayo holding hands sila. Sabi ko, Lord, ang ganda tingnan. Amen. Diyan kayo? Mayroon namang ako nakita. Napag-observe kasi ako. Mga bata pa. Sabi ng lalaki, hawakan ko. Sabi ko, nakita ko talaga, sabi ng babae. Okay? Yan, hiya. Okay? Quarrels and misunderstandings will be avoided. Next. Both of you will please God. Amen. Kung may teamwork, pag walang away sa mag-asawa, napiplis ang Diyos. At ano mangyayari pag naplis ang Diyos? Kinig mabuti.
the husband will help the wife to please God. The wife will do the same to her husband. What will happen? This is the secret of marriage from heaven. Both husband and wife are pleasing God together. Labangan natin sa Lord. Sister Tess, mga babae, ito ang sikreto, Sister Mercy, ng isang masaya na pag-asawa. Ano ito? The husband please God, the wife please God, they please God together. At pag na-please ang Diyos sa husband and wife, blessings will flow. Ano mangyayari ho? Ayan po, bilis. When the husband and wife touch God and please God together, blessings will abound to them phenomenally. Amen. Amen. Grabe, Jenny, blessings after blessings after blessings. Why? Because God is pleased. Amen. Pag na-please ang Diyos, bumubukas ang langit, mami. Bumubukas ang biyaya. Amen. Kaya dapat walang away. Ang hawakan mo yung kamay ng katabi mo, kung yun ang asawa mo, kung hindi man, sabihin mo, walang away. Walang away. Iwasan ang away. Amen. Kasi pag merong away, delikado yan. Next. The need to find one passion and form in God. Need sa marriage to. Yung passion tsaka formed in God. Ano ibig sabihin yan? Men, your job is not to change your wife. There is a better person to do that. Who can change your wife? God. Amen? Amen. Amen. Kayo magbasa. Oh, may ikot-ikot pa yan, ha? Okay, men, basa. Okay? If you change your wife, you will be in trouble. Mga lalaki, yan kayo? Huwag mong baguhin asawa mo. Tagilid ka dyan. Sino lang pwede magbago? God. Okay? Next. The only one who can change your husband or wife is from above. If you want to change them, bring God's presence down. When you begin to bring God's presence down, God will start to change you and your wife. Nakuha po? Kung gusto mong magbago ang asawa mo, kung gusto mong magbago lahat sa bahay ninyo, bring the presence of God down. Amen. Amen. When the presence of God come down, everything will be changed. Amen? Kaya nga ho, imbis na magreklamo, ibaba ang presensya ng Diyos. Alam mo itong asawa ko, di na talaga nagbabago. Ewan ko kung may puknak ko. Baba! Lord, bumaba ka sa aming kalagitnaan para magkaroon ng pagbabago. Amen. Amen. Kailangan yan, mga kapatid. Next. Because the one who fashions life is God. If God is the one in charge, change is very evident. Agree? Amen. Next. Women. Ito po. Hey, women! Kayo magbasa. Okay. 1, 2, read. Avoid nagging. If you keep in doing this, you will have an anointing to anoint. Ano anointing meron ka? To anoint. Ano yung nakalagay sa kulay pula? Instead of anointing, you will have the power of annoying. Ha? Hindi anointing, annoying. Mga babae, oo na, tanggap na namin. Sa salitaan, di kami mananalo sa inyo. Pero, gusto ko lang ipaabot, mga lalaki, suportahan niyo ako rito. Gusto ko lang ipaabot sa inyo na kaming mga lalaki sapat na sa amin ang isang salita. Kailan naiinis ang lalaki? Pag inulit-ulit. At diyan kayo magaling. Sa paulit-ulit. Huwag na tayong lumayo. Yung nanay namin dito, pag tulog kami, pag gising yan. Oh, nangali na. Maraming ginagawa yan, ha? Sabay, ha? Oh, anong... Di pa kayo magising dyan? Magkakabit na kortina yan. Grabe, tanghali na, wala pa rin mga ano. Sabi ko, akala ko ba, you cannot do two things at the same time. Mali! Women can do different things at the same time.
while doing their job, their mouth never stops. Tama ba? May tama? Kaya mga lalaki, mga babae pala, huwag naman. Sa mga lalaki, simple lang eh. Isang salitaan lang kami. Mas masaya kami pag isang salita lang. Pero kayo talaga hindi mapigil yung mga sarili nyo. Ibang klase talaga. Boom! Boom! Pula! Okay, meron ako nakita nag-away. Nag-away ah. Umasa na, di makalis na nga dito! Hindi ko na kaya! Kung makalis mo na lagi sa kanito, natira pa rin! Kanyang ka! Kasi kanyang ka! Grabe! Ang klase talaga mga babae. Nasa kanto na yan! Hinabol mo na masindan eh! Pagkasabi mo, pag babae ang katabi mo, have the power of anointing, that not annoying. Okay? Okay? Negative emotions can bring you a lot of distractions. Women, alam mo sa pamilya, women talaga masalita, make sure lang ang pinapakawalan yung salita ay blessing, hindi distraction. Amen? Ay, paano? May gawin ko, Pastor? Oo, mga mababait, magsigising na kayo. Mag-almusal na kayo. Pag sa sobrang galit, pagbukas na. Di ba? Tapos, hugasan yung kinainan nyo, ha? Ang babait nyo. Okay, kasi kailangan mag-release ka ng tama. Kaya ba? Okay ba? Okay na lang. Next. Do not allow negative emotions dictate the atmosphere in the house. It will ruin the good relationship in the family. Pag may sama ng loob, ayusin agad. Huwag na patagalin. Mga babae, huwag tinanong. Galit ka ba? Ito, bigyan ka ng tip. Galit ka ba? Ang babae, pag sinasabing hindi, galit yan. Alam? Pag sinasabi ng babae, kumusta ka? Pag sinasabing, okay lang. May problema dyan. Tama ba? Oh. Mga ganun yan. Ado, sa likod. Yeah? Okay, so huwag natin kaya mag-dictate yan. Pag may problema ka, sabihin mo, di ko gusto yung ginawa mo. Pag-usapan na ka, tapusin. Ayos. Amen. Okay, next. Wash and clean the whole house with the Word of God. Amen. Pag mayroong problema sa loob ng bahay, Jenny, in the name of Jesus, sinasabi ng Bible, do not be dismayed, I will be with you. I will hold you with my righteous hand. Ganun kaagad. Peace be with you. The Lord said He will give His peace to us. Amen. I declare this house will be filled with the peace of God. Amen. Ganun ang declaration mo. I declare na yung pamilya namin will be blessed ng Lord. Amen. Hindi yung mga tamad, mga batugan, walang nangyayari. Kaya lahat, may mga lalaking ganito. Makinig ha, may mga lalaking ganito. The more na dinadakdakan mo, the more na nagtutulog-tulugan. Kasi ayaw nila eh. Amen? Lalo kang maasar, babae. Pero pag sinasabi mong, Han, magbago ko ng strategy kasi. Babangon din yan. Almusal ka na. Ano ka ba? Yung tono ng boses, importante yan. Kahit galit kayo, medyo alalayan nyo lang. Why? Ayoko ng negative, gusto ko positive. Okay? Tuloy. Invite the presence of God to dwell in your house so that people who will come will find rest in your home and sense the presence of God. Di ba sarap yung pagpasok ng mga tao sa bahay niyo? Wow! I sense the presence of the Lord. Walang away dito, no? Alam mo rin, minsan nakapasok ko ng bahay, nako. Kaya pastor, maraming karanasan. Mag-ingat kayo sa akin kasi nagsusurprise visit ako. John, nagsusurprise visit ako. Tama-tama, pagkato ko ng gano'n. Ikaw! Ako, may away yata. Matas mo na ako. Pray mo na ako, Lord.
Ayusin niyo po sila. Grabe talagang away nila. Pagkatok ko. Mabugas na! Pastor? Nandito si Pastor. Hindi nila alam ko na. May giyarong nagaganap sa ang ganda eh. Kaya minsan maganda may pastor, ano? Pagkatapos, Han! Nandito si Pastor. Sabi ko, narinig ko na ho. Ang pasensya. Pero nakita ko yung, ang bilis mong bago eh. Ang bilis ko. Pagkasabi sa katabi, mag-ingat ka sa surprise visit. Okay? Pag bigla kita mabisita, alam mo na. At saka nakikilala mo pala ang Kristiyano sa bahay. Sa church, ay naku, kita mo. Kita naman mga katabi mo, anghel. Ano? Sa bahay mo makikilala yan, ang tunay. Okay? Ingat sa surprise visit. What else? Do not substitute intimacy, especially in sharing of God's word between husband and wife, with picnics, eating, outside, shopping. Jenny, sabi na mag-usap kayo na dito ng intimate. Magpasyal na lang tayo. Mag-shopping na lang tayo. Wag! Kasi, mas maganda yung panahon na nag-usap kayo ng personal kaysa picnic, kain sa labas. Ano mangyayari? It will not build your relationship. It's a shallow kind of nurturing of the relationship. That is why you will wonder, Nano, both of you are happy from having dinner outside, and suddenly when you go home, just because of small things you have misunderstanding, then both of you will erupt. Magugulat ka, galing parehas yan sa, sa kain sa labas. Pag uwi, napindot lang yung toothpaste sa gitna, napindot yung toothpaste sa ilalim, nag-away na. Kasi nga, yung pagkakain sa labas, hindi naman yan ang source. Give time! Mag-set kayo! Okay, Wednesday time natin dalawa yan para mag-usap. Kwentuhan tayo to the max. Amen. Punta kayo sa SM. Meron kayong milk tea. Okay? Nakakit sa ibig sabihin, may time para mag-usap. Okay? Next. What happened? Why? Because you have the wrong foundation and shallow way of nurturing your relationship. Pag mababaw ang nurturing sa relationship, mabilis ang away dyan. Okay? Kaya pa ba? Amen. Kunti na lang. Dahil sa katabi mo, kunti na lang. Okay? Relationship can only become strong if it is nurtured and founded in the Word of God. Kailangan sa relationship may Word of God. Without God's Word, no foundation at all. Okay, next, it leads to total life transformation. You want your husband to change? Share the Word of God to him. You want your wife to change? Share the Word of God to him. You want your husband to change? Share the Word of God to him. Let the Word of God works. When the Word of God works, everything's changed. Amen. Nara tayo? Tuloy. Who can do that? God. How to do that? How to do it? Pray together. Worship together. Bring the presence of God together. Okay? Then your relationship will become strong as you face life challenges. Both of you will be victorious because God is with you. His words are with you. Next. Marriage. Pakibasa ko sabay-sabay. 1, 2, ready, go. Marriage is very powerful. That is why you need to find someone being formed and fashioned by God. Not just a looks or beauty. It fades. Pero, of course, normal naman sa atin, di ba? Siyempre, pag may nanliligaw sa'yo, anong hinahanap mo? Tall, dark, and handsome. Minsan, di mo rin naiwasan, may manliligaw sa'yo yung tall and handsome in the dark. Di ba? Meron din talaga. Di mo maiwasan yan eh. Meron din talaga. Pero siyempre, huwag kang pa-deceive sa looks. Because looks or beauty fades. Amen? Amen. Ay, tall, dark, and handsome nga. Pasakit naman na sa buhay mo. Yung isa, tall and handsome in the dark, kaligayahan naman na sa buhay mo. Mag-isip-isip ka. Papaya sobrang sagot siya. Nakagets nyo ba? Amen. It is very important na maintindihan natin. Okay, tuloy. The need to find accurate frequency in communication. Okay, hinga konti. Okay, tasan nga ng kamay.
Kunti na lang ho. Tasan ka na kami, pagkatabig yung kanan. Kunti na lang. Okay? Tasan kaliwa, pagkasabi sa kanya, kaya natin to. Okay? Tuloy. In marriage, you need to find accurate frequency in communication. Ano ibig sabihin nito, Pastor? The need to find frequency in communication is man should be the spiritual leader and the voice to his wife. Pwede po ba? Tumingin sa akin? Tingnan po muna ha. Man should be the spiritual leader and the voice of his wife. Dapat ikaw, mga lalaki, tayo ang pastor sa pamilya natin. Maliwanag po ba? Amen. Diyan sa labas, maliwanag ba? Tayo ang pastor. Wala kang pinagpapastoran church, pero yung iyong family, yan na yung mga kawan mo. Okay? Wife, your voice is your husband. Natutuwa ako sa mga babae. Halimbawa, mayroong paluwagan, sasali sila. Tapos magsisimula na, ay teka, magpapaalam muna ako sa asawa ko. Maganda yan. Hindi yung pupunta sa SM, bibili ng rep. Tapos pagdating dito, Han, may binili ako. Ha? Chinelas? Hindi, rep. Oh! Saan ka kumuha? Yung pambili. Inutang ko siya. Zero interest naman eh. Bago bumili, paalam mo na. Your voice is your husband. Okay, next. You need communication to inspire and enjoy each other. Words are very important. Kaya talaga napaka-importante mag-usap ang mag-asawa. Palaging nag-uusap. Bakit? Yan ang sekreto ng strong relationship. Do not assume and not telling your wife what you feel. Word must be heard in order to create clear actions that needs to be done. Amen. Mga mag-asawa, yun na sa relationship ngayon, huwag niyong i-assume na propeta yung kapartner niyo. Kasi maraming iba, akala siguro propeta, hindi na nagsasalita. Yung pala masama na loob, hindi nagsasalita. You need to speak out what you feel. Amen? Amen. Sabihin ang naramdaman at nang magawa ang karampatang aksyon. Okay? Pagkasabi sa katabi mo, hindi propeta ang partner mo. Hindi propeta. Okay, propeta alam niya eh. Communication is one of the vital key to keep your marriage healthy and wholesome. What else? Avoid unnecessary jokes that will hurt your wife. In communication, respect must always be present. Okay? Diyan kayo? Kung maka-joke ka sa asawa mo, grabe ha. Guilty kami dito. Si aming nanay, amin ang binibiro-biro. Nahalata ko, hindi na ako lang nagbibiro sa kanya, pati mga anak ko. Para naman kasi, di ba? Saturday, meron daw silang Zumba. Last Saturday, ganda ng usapan. Ito pa sa isa yung ito sa harap ng isa, oh. Zumba daw sila. Inawi ko sa Zumba. Okay, so talaga, dahil namin mo, di ba? Sa Zumba. Wala naman nangyayari. Okay? Pero again, avoid unnecessary jokes. By the way, marriage is not a joke. Okay? Next. Two cannot walk together unless they agree. How will they agree unless they talk? Communication is very vital in marriage. Ano pag-uusapan nyo? Ano pag-agreehan nyo? Kung di naman kayo nag-usap. Kaya kailangan mag-usap. Okay? I hope and pray that today, pag-uwiin nyo, mag-uusap kayo. Pag-usapan. Pastor, ang hirap kausap ng asawa ko, pag-checkaan mo. Amen. Amen. Ikaw ang lumikha ng venue para mag-usap kayo. Eh kaso mayabang ka rin eh. Hindi. Ba't ako? Dapat siya. Wow. Ikaw na. Bakit? Ikaw nakarinig ng mensahe ngayong umaga. Amen. Okay? Ano pa? That is why you need to find ways to inspire, find ways to speak life, find ways to speak good, speak the right things, speak the good things into people's lives. Pwede mo ba ako makiusap? Can I make a request? Amen. Huwag na tayo magsalita ng pangit. Lahat na lang maganda. Pwede naman, mami, di ba?
Halimbawa, binunot ang tanim mo, ay, talagang binunot yung tanim ko. Okay, wala na lang. Talagang, inovertikan ka, nag-drive ka, inovertikan ka, ay, may LBM siguro siya. Hindi ka nakapag, hindi ba kasi magagalit ka? Nandiyan ba? Pwede naman eh. Siningitan ka. Ah, siguro, gutom na ito. Baka nahihimatay na. Sige, maulak ka na. Nandiyan ba kayo? Pwede naman eh. Speak life. Speak good things. What will happen? Mayroon pong principle dyan. Galatians 6:7, sow good and sparing words and you will reap success and harmony. Because palagi maganda sinasabi mo, pag narinig si Jenny na magsasalita, pakinggan natin. Bakit maganda sinasabi niya? Mayroon naman tao na sinasabi ko din puro negatibo. Pag dumarating ka na ng populasan ng mga tao, tayo na, bakit? May sumpang dumarating. Ano, kaya kasi walang lumalabas na maganda sa bibig niya. Amen. What will happen? So bad words, discouraging words, you will reap destruction. Tuloy. Every word we release are words that we sow. It's just a matter of time you will reap its fruit. The question is what kind of word you have sown in people's lives. Is it good or bad? Okay na nakakalam. Okay, tuloy. If you keep on sowing negative things to your wife or your children, it will fire back on you. The moment they attack you, they will hit you hard because they carry all the frustrations through the negative words you release to them. Laki na bupo na. Maraming mga anak may baong-baong sama ng loob sa magulang. Bakit? Binumpog? Hindi. Pero may sinabing masakit. Maaaring ito sinasabi ng Panginoon, baka meron sa inyo rito ilan, ganun ang nangyari. Baon-baon mo yung sama ng loob hanggang ngayon. Bakit? May nasabi sa iyo yung nanay mo, yung tatay mo. Please, nakikiusap ako, release. Be set free. Amen. In Jesus' name. What else? Don't let negative thoughts on words and words come out. Your wife and your children are your treasures. They are your team. They are God's gift to you. Amen? Palapakan natin si Lord. Praise God. Kaya kahit gaano ka pasawayan asawa mo, gift ni Lord sa iyo yan. Hindi niyo matanggap. Yun na yun. Pagkasabi mo sa katabi mo, gift siya ni Lord sa iyo. Okay? Hindi matanggap rin, no? Hayaan mo na siya. Okay, the need to find accurate management team. Number 6. Okay, kunti na lang po. Game. Man must not rule over his wife, but he must rule together with his wife because they are a team. Klaro? Amen. Hindi ikaw ang magro-rule, kundi kayong dalawa mag-rule sa bahay. Bakit? Team kayo. Amen? Team kayo. Hindi ikaw yung, ako boss dito, ako nagtatrabaho dito, ano ngayon? Team tayo. Kaya sa isang team, di ba, sa isang sino ng basketball? Alam niyo naman lahat basketball, di ba? Basketball, alam mo? Oh, ano mangyayari? Ilan ang player? 5. Mayroon dito 4. Okay, sipak takraw yun. Okay? Ilan ang player sa basketball? 5. Dapat yung 5 gumagalaw. Kasi pag mayroong hindi gagalaw, makakalusot ang kalaban, makaka-score. Same thing. You and August is a team plus your children. Isang team kayo, dapat lahat gumagalaw. Okay? Next. In marriage, you should not supposed to rule over each other. You have to rule together. That is why you have to form a team. Husband and wife, rule together. Hindi yung husband na nagro-rule. Dapat yung wife at husband, sabay na nagro-rule. What else? In a team, if someone commits a mistake, the other one will help to resolve the problem. He will not use the problem to penalize or blame his partner in the team. He will not say, if you just listen to me, these things will not happen. Wala nang sisihan. Team nga eh. Ito po, pwede ko bang share sa inyo ito? Ako po ay player ng basketball. Ang sabi ng coach namin, lamang ang kalaban ng isa. 7 seconds. Sabi sa akin ng coach, ikaw ang titira, Wilson. Namutla po ako. Ako? Oo. Gagawan ka namin ng play. To make the long story short, nakakashoot naman ako noon yun. Okay? Binigay sa akin, Jenny. Binigyan ako ng screen. Ang spot mo sa gilid, ha?
Takba ako sa gilid, binigay. Alam mo yung ano, talagang parang pelikula. Magtanggap islo. 4, 3, ang mga tao nagbilang 2, pag-release ko 1. Hindi mo sumute. Talo kami. sabi. Pero alam nyo, kasi design yung play sa akin, hindi nila ako sinisi. Pero ako sising-sisi ako, bakit hindi sumute? Tinulit ko, shoot eh. Kaso wala na, talo na kami. Ang point doon, pag team kayo, sabi sa'yo, bro, okay lang yan, may next game pa. Yan ang team. Amen. Nagkamali ka ng desisyon, mahal, okay lang yan. Nagkamali ka ng desisyon, ganun talaga eh. Next time, matuto na tayo. Amen. Nandiyan ba kayo? Amen. So hindi na natin sinisisi. Alam mo, dapat ako na lang eh. Ikaw pa kasi ginamit. Hindi, wala na ho. Ang ganda, natira ko naman ng maayos eh. Hindi sumit eh. Talo kami. Okay? Eh, ganun talaga eh. Okay, pagkasasatabi mo, walang sisiyan. Next. Kita na! This problem will not happen. Okay, next. Because another problem, ito ang sasabi ko kanina, dahil sinisi ka, ano nangyari? Nasaktan si Jenny, sinisi siya dito for example, nasaktan siya. Nasolve yung problema. Pero yung sakit, yung hurt, nandun pa rin. Magugulat siya dito. Oh, ayos na ang problema. Tahimik lang si Jenny. Bakit ano problema? It hurts. Okay? Kaya huwag mo magsalita talaga ng pangit sa partner mo eh. Kasi dadamdamin niya yan. Nasolve mo na ang problema, nag-create ka naman another problem. Mas mahirap pa, bakit? Sa loob. Yung mga pera, madaling solusyonan eh. Pero yung problema, yung sakit sa loob, yun ang matagal mahil. Amen. Amen? Amen. Pakisabi mo sa katabi mo, avoid hurting people. Avoid hurting people. Words are very dangerous. Negative words are very dangerous. Amen. If you hurt someone, sa salita mo, mabigat na yan. Mahirap ka naman makalimutan. Yung sinabi sa'yo, patay gutom ka. Mukha ba? Okay? Dala-dala niya na yun. At maghanap na siya ng paraan, makaganti rin ako sa'yo. Amen. And by the way, what you sow is what you reap. Amen. At nakapila ka, may magsabi sa'yo, patay gutom ka to the 10th power. Bakit? Kasi, what you sow is what you avoid saying or telling words, negative words. Okay? Next. Ay, eto na! Woo! The need to find wholesome authority structure in marriage. It is true that husband is the head and or authority of his wife, but leadership or headship is not with authority only. It is one of direction. Oo, ako ang head sa family namin. Pero hindi na ang halugan, ako yung head, ako na masusunod lahat. I consider my wife. Madalas pa ako kasi naiisahan eh. May mga lalapit dito. Andiyan ba si Ben? May lumapit po rito. Ang galing bro mag-English. Call center daw siya. Yeah, you know, I'm working in Convergence, yung pastor eh. Sabi ko, oh yes, oh. Pati ako tuloy, oh ano yun? Okay, tapos, pastor, my wife in the hospital right now eh. Sabi ko, so, what can I do to help? Huh? What can I do to help? Sabi niya, kasi, we're Christians, you know? Mayroon kami recommendation. Sabi ko, kilala ko ng pastor mo? Yes, yes, at kilala ka niya. Nagduda na kagad ako. Sabi ko, paano nakilala? Sino siya? Hindi ko kilala. Buti kasi kilala niya ako, ha? Pumasok dito. Pero si misis ko nandun na, nakatingin na. Diyan kasi ako mahina sa ano eh. Discernment. Yung misis ko magaling dyan. Tapos English ako rito. Sabi ko, Convergence, saan Convergence ka? In McKinley. Walang Convergence sa McKinley. Tinawagan ko yung Convergence sa Makati. Meron ba? Ang unang sagot, meron. Mamaya, pasok, wala pala! Okay? Kwento. Gumanon lang si Cora doon sa gilid eh. Dito ako, si Cora sa gilid. Sabi ko, ha? Totoo nga. Salamat na lang yung kasama ko mahusay. Kung ako lang, lalaglag na yung 500 ko eh. Ito man challenge sa akin. Kahit picture mo pang mukha ko, pastor. At para ma-confirm, pagdating ko doon sa CBTS, nagtuturo ako, tumawag din sa pastor. May kilala ka bang itong pangalan?
Sabi ko, galing sa akin yan. Pinapunta mo na siya sa akin. Sabi ko, huwag mong bigyan, sinungaling. Hindi ko siya pinapunta sa iyo. Amen. Amen. Okay, kaya sa mga susunod, mag-iingat yung mga punta rito kasi siya iharap ko. Pag sinasabi niyang, wala na yan. Totoo nga, manluloko talaga. Okay? So, next. Authority is given because of responsibility. Not of authority that is given because of position. Tuloy? Whew. Ito na. Lahat ng fathers, magsabi ng amen. Amen. Fathers, buhay pa kayo dyan sa labas. Okay. Ito responsibility natin. Mga asawa. Teka mo na. Asawa, babae, sabihin nyo to sa asawa niyong lalaki. Mga dalaga, magsabi ng amen. Shirley! Okay. Magsabi ng amen, ha? Ganito. Siguraduhin nyo yung makuha nyo yung lalaki. May quality nito. Okay, here we go. Headship is exercise with responsibility more than exercise authority. Dapat ang pagiging pinuno ng bahay bilang lalaki ay responsibilidad yan, hindi otoridad. Okay? Next. Ano ang kanyang responsibility? Number 1, responsibility towards direction in life. Ano ibig sabihin yan? Where are we going? Carlo, dapat alam mo kung saan kayo pupunta. Ano ba? What are we going to do? How? Ganyang kautak ang padre de pamilya. Alam niya kung saan dadalhin ang kanyang pamilya, alam niya kung anong gagawin, at alam niya kung paano gagawin. Mga dalaga, siguraduhin nyo, ang makuha nyo, ganito kagaling. What else? Responsibility towards provision. Ano ibig sabihin yan? Making sure every need in the house is being established and met. Kaya niya mag-provide ng pangangailangan sa bahay. Ultimong asin. Lahat ng kailangan, tatay ang nagpo-provide. Amen. Let me repeat. Lahat ng kailangan, tatay dapat ang nagpo-provide. Amen. Amen? Amen. Kaya kayo mga binata, huwag mag-asawa nang walang trabaho. Amen? Mga babae, huwag niyong sagutin. Kung walang work. Why? Pahirap lang yan sa buhay. Ay, ikaw gwapo. Ay, yung gwapo, di makakabusog yan. Amen. Anong trabaho ng asawang lalaki? I-meet yung need. Mag-provide. Okay? Pangatlo, responsibility towards protection. Ano ibig sabihin niyan? To protect the family from the attacks of demonic spirits. He is a fighter. He is a warrior that goes out to push the enemy out of the territory. Ang trabaho ng tatay, siya yung nagre-rebuke ng kalaban sa loob ng bahay. Walang makapapasok sa bahay. Bakit? Magaling ang tatay. Kino-cover niya ang family niya with prayer. Amen. Kino-cover niya ang family niya with the Word of God. Do you understand this? Amen. Okay, next. When the children are sick, the man rise up to pray and fight the sickness and declare healing for the children in the name of Jesus. Klaro tayo? Amen. Hindi yung pag may sakit ang anak, nanay ang nag-aalaga. Ang tatay tulog. Hindi. Alam ni Mrs. yan, pag nagkasakit ang dalawa kong anak, ako yung gumigising, pinagpipray ko. Ito, nagkalagdad ito, 40. Grabe, di ba yung 40, may tumitirik na yung mata niyan? I pray, I fight, I fought for my child. In the name of Jesus, I rebuke you. Spirit of evil, go! 3 seconds. Naalis ko ang lagnat, pinawisan, at ang sabi ko, there is power in the name of Jesus. Hallelujah! Pero tatay ang dapat tatayo. Baligtad sa amin. Pag may sakit ang mga anak ko, ako yung gumigising. Bakit? Para ipakita sa aking pamilya, ako yung lumalaban para sa kanila. Ala, ngayon, baligtad at tatay, bigyan lang ng pera. Eto ang pera, bumili kang gamot.
Buhusan mo tubig na magising. Hindi dapat siya matutulog. Okay, ano pa? It is the man who should fight and push the enemy out, not the woman. It is the man who have given the authority for protection to his family. Next. Bisa natin, brother? Responsibility to implement the authority of priesthood. The priestly function that is to bring God to everyone in the house. Anong trabaho ng asawang lalaki? Priesthood. Kasi before, bago makalapit ang tao sa Diyos, dadaan siya sa priest. Okay? Before yon. Ngayon, bago ka lumapit sa Lord, dadaan ka lang kay Jesus. Wala nang parit-parit ngayon na doon ka pa sa parit na daan. Tapos na yon, si Jesus na ang way, truth, at life. Amen. You can come to the Father through Jesus Christ. Amen. So ngayon, ang trabaho ng tatay, sa labas, makinig, ang trabaho ng tatay, bigyan ng pagkakataon ang lahat na nakatira sa bahay na makilala nila ang Diyos. Tatay ang nagsishare, hindi nanay. Amen. Amen. Tatay ang nagsishare, hindi nanay. Amen. Si nanay sila ni nanay. Hindi pwede, si tatay dapat nagsishare. Klaro? Amen. Buti na lang. To make sure that everyone is connected to God, it's the responsibility of the father in the house. Dapat si Mrs. konektado kay Lord, si Kuya konektado kay Lord, si Bunso konektado kay Lord, siya konektado kay Lord. If everybody in the house is connected to God, blessings will overflow. Amen. Amen? Amen. Yan trabaho ng tatay yan. Okay? It's not the mother who will check the children. Okay? The mother is the one doing all the follow-up. That's not the right pattern. The man should be the one to follow up the children and his wife. If the husband is not doing this, he is not a good husband. Amen? Si tatay dapat na nagsabi, John, basahin mo ang John chapter 1. Josh, basahin mo ang Joshua 1:8. Siya dapat ang nagsasabi. Si Lito dapat nagsasabi. Jenny, basahin natin ang John chapter 3. Hindi. Sino madalas nakikita ninyo? Nagtuturo. Sino? Si Tatay San. Babasa ang dyaryo. Mali. Si nanay nagsabi, dapat, makinig ha, dapat si tatay ang nag-check ng assignments. Ano assignment mo anak sa math? Kahit hindi ka marunong ng math, i-check mo pa rin. Ano yung anak problem? Anong problem dyan? 1 plus 1 daw tayo. 1 plus 1, dikit mo yung dalawa, 11. Ituro mo pa rin. Bakit? Kasi nga ikaw yung tatay. Nag-aaral ka rin ng mathematics. Yan ang trabaho ng tatay. Pag hindi ang ginagawa ng tatay, di siya nag-check, di siya nagpapabasa, hindi niya chine-check yung mga anak niya, he's not a good husband. Offending? Yes. But if you do this, you are raising a godly and a victorious family. Amen. Okay? Next. Take note, single ladies. If the man you are going to marry doesn't have these qualities, better for you to think 1,000 times. If you pursue marriage, you will going to mess up your life and regret for the rest of your life. Amen. Kayo magbasa. Okay. 1, 2, 3. Better for you to think 1,000 times. If you pursue marriage, you will going to mess up your life and regret for the rest of your life. Kaya yung mga hindi pa nakatali, may panahon pa para tumakas. Pero pag natali na, mi ultimo. Adios. Amen. Sabi sa katabi mo, isip-isip. Okay? Remember, this marriage is an endless contract. Only death can separate you and your husband. That is why you better choose the right man or woman for you. Someone who will help you grow in the Lord, not somebody who will lead you away from God. Amen? Amen. Kaya nga ho, napakapalad ng mga singles na nandito. At yung mga may asawa na mapalad na rin po kayo. Sa likod ng iyong pagtitiis, mayroon na pong pag-asang dumating sa inyo. Amen. Okay? Responsibility in the area of truth. To lay truth as a foundation in the lives of our children. It's not the job of
It's the job of men, but we find women are better teachers because men don't take the responsibility. Okay? Kayo dapat mag-share ng truth. Next. Woman can provide the comfort area, but man must provide the teaching area. The laying of foundation is man's job. If men do the responsibilities as the priest in the house, women can provide affection and love to teach the children how to love their parents. Klaro ba? Mga lalaki, pwede ba? Saglit na lang. Woo! Woo! Amen. Okay, saglit na lang. Sa atin, pagtuturo. Sa mga babae, affection. Diyan ang mga babaeng magaling. Yung pag pinagalitan mo yung anak mo, wala ka na pupuna, galit na galit ka, lalapit si nanay. Pasensyahan mo na si tatay mo. Pagod lang siya. Di ba? Diyan ang mga babaeng magaling. Kanilang affection, atin ang pagtuturo. Kasi minsan pa nagtuturo tayo, nagkakaalit tayo. Mga mo na tayo na tunan! Papasok si nanay. Pasensyahan nyo na. Tama naman si tatay mo, di ba? Diyan ang mga babae magaling. Pero kung sila na magaganyan, ang hirap naman sila magtuturo. Taka dito kayo mga pasensyahan mo na ako. Ang hirap yan. Nakuha, di ba? Amen. Galit na galit sila. Pasensyahan mo na ako. Kasi, pagod lang ako. Kawawa sila. Amen. Pag sa katabi mo, pagpasensyahan mo na sila. Nagets ba? Amen. Dapat si tatay turo, si Mrs. affection. Okay? Tapos na ba, bro? Meron pa. Women are very good in providing affection, but men must need to rise and push the spirit and bring heaven dimension into the home to ensure that everybody in the house are connected to God. Amen. Okay, last but not the least, if this will happen, you will find children will grow up with a spiritual foundation. Kami na ito ngayon lahat? Oh, hallelujah! 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 Okay, yan ang sinasabi ko sa inyo kanina. Mayroon po tayong, hindi po ito simple lamang, kundi ito po ay matinding selebrasyon. Marami po tayong nakain ngayong umaga, bahala na po kayo mamili. Can we bow down our heads and just close our eyes?